Juan kabanatang 15, ang mga talatay 12 hanggang 17. John chapter 15 verses 12 to 17. Ako po ay babasa sa salin ng ang Biblia. So makisundan na lamang po ninyo ako sa mga Biblia na inyong dala-dala. Sabi po ng salita ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo po natin ang nagsasalita rito. Verse 12, ito ang aking utos na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiayon at magsipagbunga, o magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Ang mga bagay na ito ay inuutos ko sa inyo upang kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Pagpalain po nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita at ngayon po ay ang gagawing pangangaral po nito. Gospel-Shaped Love, Part 3. Tayo po ay nasa 3 linggo na po ng ating pag-aaral ng mga talatang ating kababasa lamang po kanina. At gaya po ng alam na ninyo, ito pong ating pag-aaral ay mayroong layunin o mayroon pong gustong diinang isang napakahalagang katotohanan na ang gospel ang dapat nating maging basihan kung paano dapat natin ibigin ang ating mga kapatid. Yan, ulitin ko po para po ma-emphasize sa ating mga puso. Ang gospel ang dapat nating maging basihan kung paano dapat natin ibigin ang ating mga kapatid. Sa unang bahagi po ng pangangaral natin mula sa mga talatang ito, natutunan po natin ang utos ng ating Panginoong Jesucristo in verses 12 to 13. Ano po ang utos? Ito po ay utos na mahalin po natin ang ating mga kapatid gaya ng pagmamahal at pag-ibig na ipinakita at pinaramdam sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Paano po ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo ang pag-ibig sa atin, mga kapatid at mga minamahal? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sa makatuwid, mga kapatid, tinuruan po tayo sa unang bahagi ng ating pong pangangaral sa mga talatang ito na dapat po nating mahalin ang ating mga kapatid sacrificially. Maging ang kapalit man po nito ay ang ating sariling buhay. Yan po ang utos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pangalawang bahagi naman po ng pangangaral natin mula sa mga talatang ito, natutunan po natin ang patunay o tanda ng pagkakaibigan o pagkakaroon ng malalim na ugnayan ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga alagad. Natutunan po natin na napapatunayan po ang ating pagiging kaibigan ni Jesus kung iniibig po natin ang ating mga kapatid. Yan po yung nakita natin in verse 14. Pangalawa po, napatunayan po ang ating pag-ibig o pagiging kaibigan ni Jesus sa pamamagitan po ng mga ipinahayag po niya sa ating mga katotohanan mula sa Ama. Naaral na ho natin yan in verse 15. So ganitong paraan po, mga kapatid, napapatunayan ang malalim po nating ugnayan, ang atin pong pagiging kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. So yan po yung mga natutunan na ho natin nung nakaraang 2 linggo po nating pag-aaral sa mga talatahong ito. Sa pangatlong bahagi naman po ng ating pangangaral mula sa mga talatang ito, nais naman po nating pag-aralan ang motibasyon na makikita po natin mula verse 16 hanggang verse 17. Ito pong mga
motibasyon po na ito na gusto kong ipangaral sa inyo ay may layunin na i-encourage po kayo na mahalin ang inyong mga kapatid. Kung tatanungin ko po kayo, mga kapatid at mga minamahal, I mean, honest na usapan lang. Madali po bang mahalin ang ating mga kapatid? Halapin po natin ang katotohanan. No? Magpakatotoo tayo, sabi nga nila. May mga pagkakataon po talaga na ang hirap mahalin ng ating kapatid. Totoo po ba? Nakaka-relate po ba kayo? Meron po talagang ganong mga pagkakataon. Una, syempre natural, hindi naman natin sila kaano-ano. No, yung manapa, yung anak mo, madali yang mahalin. Anak mo yan, asawa mo, madali mong mahalin, ano? Pero yung mga taong hindi mo naman kadugo, hindi mo naman kaano-ano, hindi yan natural sa atin bilang mga tao. Pangalawa, may mga kapatid tayo sa church na hindi naman natin masyadong ka-close. Totoo po ba? Hindi naman lahat, gusto natin sana lahat close natin, pero may mga kapatid talaga tayo na hindi ganon kalapit tayo eh. Ano? So mahirap mahalin masyado pagka ganon. Pangatlo, may mga kapatid tayo ang hirap ispelengin ng pag-uugali. Di ba? Hindi mo maintindihan, ano? Napakahirap mahalin. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Ano? Pansinin mo, magtatampo sa'yo kasi lagi mo nang pinapansin. Hindi mo pansinin, magtatampo pa rin sa'yo kasi hindi mo pinapansin. So, yung mga ganun tayong mga kapatid, ano? Nahirap ispelengin ng pag-uugali. Hindi natin alam kung saan tayo lulugar. Therefore, nahihirapan po tayong mahalin sila. Pang-apat, may mga kapatid tayo na minsan nakakasakit po ng ating damdamin. No? Yan po natural sa samahan. Minsan may tampuhan, minsan hindi pagkakaunawaan. Minsan may nagagawa na hindi sinasadya o sinasadya na nagiging dahilan para masaktan natin ang damdamin ng ating mga kapatid. Panglima, may mga kapatid po tayo sa iglesia na hindi naman po natin masyadong ramdam ang pag-ibig nila sa atin. No po? Manapa, yung mga kapatid natin na talagang ramdam natin yung pagmamahal nila sa atin. Madali pong mahalin yung mga yon. No? Pero hindi po lahat ng kapatid natin sa church ganun eh. May mga kapatid tayo sa church na hindi natin masyadong ramdam. Yung presensya nila, yung pagmamalasakit nila, yung pagmamahal po nila sa atin. So kapag ganun, parang ang hirap pong mahalin, ano? Nung gayong kapatid. Madaling mahalin yung mga kapatid na mahal tayo. Kasi yun yung natural natin bilang mga tao eh. Mamahalin natin yung nagmamahal sa atin. Kamumuhian natin yung mga namumuhi sa atin. Pero ang utos ng Panginoon, mahalin natin ng lahat. No? Kahit sino pa siya. Basta kapatid natin siya sa Panginoon, mahalin natin siya ng walang kondisyon. So I can go on pa po sa list. Napakarami pa pong mga dahilan kung bakit nasabi nating mahirap ibigin ng ating mga kapatid sa church. Pero I think sapat na po ito para po maparealize sa inyo na hindi madali ang utos na ito. Ano po, sa sarili lang po nating lakas. Kung hindi po tayo tutulungan ng Panginoon, mahirap mahalin ng ating mga kapatid. Kung gayon, paano po tayo mai-encourage na ibigin ng ating mga kapatid sa iglesia? Lalo na sa mga times na ang hirap-hirap nilang mahalin. So, may tatlo po tayong motibasyon na nakita po sa mga huling talata ng ating pong pinag-aaralan. By the way, ang focus po ng ating pag-aaral ngayon ay mula verses 16 to 17 lang. So, dun po tayo magpo-focus mga kapatid. So, meron po tayong, sa pagbubulay-bulay ko po nito, ng dalawang talata na ito, meron po akong tatlong nakitang motibasyon na makakatulong po sa atin para mahalin po natin ang ating mga kapatid kahit minsan ang hirap po nilang mahalin. Una po, ang soberenong pagpili ng Diyos. Ang soberenong pagpili ng Diyos. In verse 16, letter A hanggang C. Pangalawa po, ang kasagutan sa ating mga panalangin. In verse 16, letter D. Ang panghuli, ang layunin ng utos ni Jesus. In verse 17. Ang soberenong pagpili ng Diyos, ang kasagutan sa ating mga dalangin, ang layunin ng utos ni Jesus. Ito po ang mga motibasyon na makakatulong sa atin mula verses 16 to 17 para mahalin po natin ang ating mga kapatid. So, isa-isahin po natin pag-aralan ngayon, mga kapatid. Una po ay ang soberenong pagpili ng Diyos. Ang soberenong pagpili ng Diyos. Tingnan niyo po yung banggit sa verse 16. Ang sabi ho dyan ng Panginoon,
Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Hinto po muna tayo sa bahaging iyon. Hindi daw natin hinirang ang Panginoon, pero ang Panginoon ang humirang sa atin. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung paghirang po dito, I believe, ay tumutukoy primarily sa tinatawag na election unto salvation, o yung pagpili o paghirang ng Diyos tungo sa kaligtasan ng isang makasalanan. So kung titingnan po natin ang immediate context, particularly in verse 13, ang pinag-uusapan po dito ay ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo sa mga alagad sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan sa krus. Diba? Yan ang makikita natin sa verse 13. At ang paghirang pong ito ay soberenong pagpili ng Diyos mula sa mga makasalanan na kanyang ililigtas bago pa po lalangin ang sanlibutan. Ephesians chapter 1 verse 14. So may mga makasalanan na pong nasa isip ng Diyos bago pa niya likhain ang sanlibutan na kanya pong ililigtas. So di ba, mga kapatid, nakaka-amaze 'yon. Bago pa likhain ang Diyos ang universo, nasa isip na pala niya tayo. Ano po? Ang paghirang pong ito ay hindi nakabatay sa nakita ng Diyos na gagawin nating mabuti o yung tinatawag po na foreseen merits. So hindi siya pumili na before the foundation of the world na nasa isip niya, si kapatid na yung anak ng si Makmak, gagamitin ng Diyos para magpastor. So pipiliin ko siya. O kaya si kapatid na Ryan, ay magiging diakono ng Logos Sovereign Grace Baptist Church, halimbawa. Kaya pipiliin ko siya. O si Ate Sel, masipag to nakikita ko, bago palalangin ng Diyos ang sanlibutan. Masipag to nakikita ko. So pipiliin ko siya para makatulong siya sa church. So hindi po yun ang basihan, hindi po ang foreseen merits ang basihan ng pagpili ng Diyos. Alam niyo po, ang tanging basihan, kaya po pinili tayo ng Diyos sa kaligtasan, yung tinatawag na kanyang soberenong biyaya. O sa English, ay sovereign grace. Kasi mga kapatid, wala naman po ni isa sa atin ditong karapat-dapat sa pagpili ng Diyos. Lahat po tayo ay karapat-dapat itakwil ng Diyos, hindi piliin. Pero salamat sa kanyang soberenong biyaya, pinili ho niya ang ilan para maligtas. Tingnan niyo po ang sabi sa Romans 9:11. Ang sabi dito, sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinapanganak ay hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layon ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumawag. So nakabatay po ba sa ating gawa o foreseen merits? Hindi po. Hindi pa daw po tayo pinapanganak. Wala pa daw po tayong ginagawang mabuti at masama. Hinirang na daw po ng Diyos ang mga tao na gaya ho natin. Romans 9:15-16, sabi pa, sapagkat sinabi niya kay Moises, ako'y naaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahabagan. Kaya ang hindi na may ibig, o kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Kanino po nakabatay ang pagpili ng Diyos? Hindi daw po sa atin, kundi sa Kanya na naaawa. So ang original po at nararapat po na direksyon ng lahat ng tao, dahil po sa kasalanan po ng lahat ng tao, ay saan? Sa kahatulan ng Diyos, sa puot ng Diyos, doon po sa tinatawag na lugar na impyerno. Yan po, kung hindi po nag-intervene ng Diyos, dyan po ang original na destination po nating lahat. Yan po ang nararapat po sa atin dahil po sa ating mga nagawang kasalanan at pagsalansang. Ngunit salamat po dahil sa soberenong biyaya ng Diyos, sa kanyang sovereign grace, pumili po siya ng iilan para sila ay maligtas. Maring tinatanong ninyo, Pastor, bakit hindi na lang niya pinili lahat? Para everybody happy. Lahat tayo, langit. Pwede naman yung gawin yun, di ba? Sobereno naman siya. Mga kapatid, dapat po nating maunawaan na may higit pa pong mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng tao. Alam niyo po ang pinakamahalaga sa lahat kaysa sa ating kaligtasan, yan po ay ang kalwalhatian ng Diyos. At when I say kalwalhatian ng Diyos, yan po ay pumapatungkol sa pagkahayag ng kanyang mga katangian, kung sino siya bilang Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang lahat para sa kanyang kalwalhatian.
Minsan kasi sa pagiging sobrang man-centered natin, akala natin sa atin umiikot ang mundo. Hindi po. Ang mundo pong ito at ang buhay natin ay hindi sa atin kundi sa Diyos. Ang lahat po ay tungkol sa Diyos. Hindi po tungkol sa tao, hindi po tungkol sa atin. Ang pinakamahalaga po sa mundong ito ay hindi po ang ating kaligtasan, kundi ang kalwalhatian ng Diyos. Dapat po nauunawaan po natin yan. Kaya po hindi niya iniligtas ang lahat ng tao without exception. Mamaya, sasabihin ko ang dahilan. Kaya po ang sagot ni Apostol Pablo sa mga umiintriga sa soberenong pagpili ng Diyos sa kaligtasan ni Romans chapter 9, verses 19 to 22, ang sabi niya, sabihin mo nga sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? So, na-anticipate po dito ni Apostle Paul na may mga hindi sang-ayon sa pagpili ng Diyos. Bakit pinili ng Diyos ang iilan lang? Unfair ang Diyos, sabi nung iba. Sabi ni Apostol Pablo, bakit humahanap ang tao ng kamalian? Bakit sumasalangsang ang tao sa kanyang kalooban? Ngunit o tao, sabi ni Apostol Pablo, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng kanyang ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit po ako ginawang ganito? Anong karapatan natin bilang mga nilikha ng Diyos na questionin ang desisyon at pagpili ng Diyos? Wala ho tayo sa lugar, mga kapatid. O wala bang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa'y sa ikahihiya? Pwede ba magreklamo yung putik? Alam niyo yung putik, di ba? Yung gumagawa ng palayok. Yung isa ginawa niyang kaganda-gandang flower base. Yung isa ginawa niyang pangluto ng tawag o palayok, o kaya ano ba yung mas pangit pa sa palayok? Pangluto, o kaya ginawa niyang tungtungan kasi baha. Pwede mo magreklamo yung putik, nasa magpapalayok, bakit ako ganito, siya ganon. Anong karapatan ng putik na magreklamo sa Diyos? Di po ba, anong karapatan ng tao na questionin ang pagpili ng Diyos? Lahat tayo nilikha lang niya. Mas marunong pa ba tayo sa Diyos? Yan ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. Sabi sa verse 22, ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahahanda na sa pagkasira. So ayon po kay Apostol Pablo, pumili ang Diyos ng ilan para iligtas, para ipahayag ang kanyang soberenong awa at biyaya. Yun po yung tinatawag po nating doctrine of election. Opo? At pinabayaan naman ng Diyos sa original nilang destinasyon ng iba. Kasi ayun naman ang original nating kalalagayan eh. So wala nang kailangan gawin doon ng Diyos. Sila po ay patungo sa kapahamakan at mararanasan nila ang nararapat sa kanila, ang hustisya at banal na puot ng Diyos, o yung tinatawag po natin na doctrine of reprobation. So yan po yung dalawang mga doktrina na pinapaniwalaan ng ating iglesia. So paano po mahahayag ang mga ito? Kung lahat po iniligtas ng Diyos, sige nga po pag-isipan nyo, paano mahahayag ang hustisya ng Diyos? Ang puot ng Diyos? Ang awa ng Diyos? Kung lahat po ay iniligtas niya. So unfair po ba ang Diyos, mga kapatid, sa pagpili niya ng ilan? Ang tanong ko po sa inyo, kanino siya naging unfair? Meron po ba ditong deserving sa kaligtasan pero hindi naligtas? Walang deserving sa kaligtasan, mga kapatid. Ayaw natin ng fairness sa part ng Diyos. Gusto natin ay grace. Kasi kung fairness ang gusto natin, lahat tayo dapat sa hell. Yun ang fair. Pero dahil sa grace ni God, pumili siya ng ilan. In fact, yung sinasabi kong ilan nito ay napakarami, para sa kaligtasan. Now, ang tanong ko ngayon, mga kapatid, ano po ang ginagawa ng doktrina ng pagpili ng Diyos sa usapin po ng pagtuturo niya upang ibigin ng mga alagad ang isa't isa? Maalala po ninyo in verses 13 to 15, na nagbanggit po ang ating Panginoong Hesukristo ng mga dakilang pagpapala sa kanyang mga alagad. Na magsasakripisyo ng buhay ang ating Panginoong Hesukristo para sa kanyang mga alagad in verse 13, na sila po ay itinuturing ng hindi alipin kundi kaibigan,
Ayon po sa verse 14, na sila po ay pinahayagan ng Panginoong Jesucristo ng lahat ng kalooban ng Ama according po sa verse 15. At maaaring mag-isip po yung mga alagad, napaka-blessed namin. Deserve talaga namin to eh. Kasi mabubuti kami. Kasi sumunod kami kay Jesus. Kasi mas magaling kaming magdesisyon kaysa sa mga Hudyo na ito na mapagrebelde. Deserve talaga namin to eh. Pero pinaalala ng ating Panginoong Jesucristo para ituwid ang maaaring namumuunang pride sa kanyang mga alagad na kaya sila nagkaroon ng lahat ng mga pribilehiyong kanilang tinanggap na binanggit ko kanina ay hindi po dahil sa kanilang sariling desisyon at pagpili sa ating Panginoong Jesucristo. Pinapaalala ng ating Panginoong Jesucristo na ako ang unang pumili sa inyo. Wala yang kinalaman sa inyo. Kaya ninyo natatamasa ang lahat ng tinatamasa ninyo ay dahil pinili ko kayo. Na kahit hindi kayo karapat-dapat. So ano pong aral na makikita natin dito para ibigin ng ating mga kapatid? Kung pinili po tayo ng Diyos unconditionally, kahit hindi ho tayo karapat-dapat, kahit ang karapat-dapat po sana sa atin ay ang kanyang parusa at pagtapon sa atin sa lugar ng impyerno. Pero sa kabila ng lahat ng ating pagsalansang at kasalanan, pinili niya tayo upang maligtas. Hindi ba nararapat lamang na ibahagi din natin yung unconditional love na ito sa ating mga kapatid? Kahit sa tingin po natin kung minsan hindi nila deserve yung ganitong klaseng treatment at pagmamahal. Diba? Nakatanggap tayo ng unconditional love mula sa Diyos. Hindi ba natin yun maaaring ipagkaloob sa mga kapatid natin na sa tingin po natin minsan ang hirap mahalin? Kapatid, kung may nagbigay po sa inyo ng 1 bilyong piso, sana all. Yung 1 bilyon niya, sabi ko, paano kaya ako gagastusin yun? 1 bilyong piso. Kahit hindi ka naman karapat, dapat wala lang, trip lang nung nagbigay. Kahit, sige, sa'yo na lang 1 bilyon, napakabigat na yan sa, wala na akong mapaglagyan. Sa'yo na lang, Ate Joy, yung 1 bilyon. Sana all, kapag po gayon, mahihirapan po ba tayong ibigay yung 1 milyon sa kapatid natin na chinachat lang tayo kapag may kailangan siya sa atin? Diba hindi? Kasi tumanggap ka ng napakalaking biyaya kahit hindi ka naman karapat-dapat eh. So mahirapan ka bang ibigay sa iba kahit hindi sila karapat-dapat yung biyaya na tinanggap lang din natin? Kapatid, higit po sa 1 bilyong piso ang tinanggap nating kaligtasan sa Diyos. Hindi po ito kayang tumbasan kahit po pagsama-samahin ang lahat ng kayamanan sa buong universo. Sapagkat ang pinambayad po sa ating kaligtasan ay walang kasing mahal na dugo ng kordero ng Diyos. Naunawaan po ba natin yon? Sa gamitin po natin ng itong motibasyon upang ibigin po natin ang mga kapatid po natin sa Panginoon. Kung atin lamang pong iibigin yung mga kapatid na mabuti sa atin, wala tayong pinagkaiba sa sanlibutan. Kasi ganun na sanlibutan eh. Iniibig lang nila yung mga umiibig sa kanila. Pero kung tayo po ay namubuhay kagaya ng Diyos, na umiibig sa mga tao kahit hindi sila karapat-dapat, tayo po ay mamubuhay na gaya ng Diyos kung iibigin natin ang ating mga kapatid, kahit sa tingin po natin ay hindi ho sila karapat-dapat. So kung pinili tayo ng Diyos sa pag-ibig, bago palalangin ang sanlibutan, dapat din po nating iparamdam at iparanas ang gayong klase ng pag-ibig sa ating mga kapatid, kahit sa tingin po natin kung minsan hindi nila deserve yung ganong klaseng treatment and love. Ngunit maliban po dito, makakakuha din po tayo ng motibasyon sa isa pang layunin ng Diyos sa pagpili ng kanyang mga alagad. Ano po ang purpose ng Diyos maliban sa iligtas sila? Ang sabi po sa talata, upang pinili sila ng Diyos upang sila po ay mamunga, to bear fruit. Tingnan niyo po ulit sa verse 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal. Anong layunin? Upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga,
at upang manatili ang inyong bunga. Bakit daw po tayo pinili ng Diyos? Para daw po tayo ay mamunga. Pastor, ano po ba yung bunga na yan? Mangga po ba yan? Bayabas. Yung bunga pong ito ay bunga ng Espiritu Santo na nakasulat sa Galatia 5:22 hanggang 23. Yung mga katangian po doon na binabanggit ng Biblia, na mga katangian ni Kristo. No? Ang lahat po ng pinananahanan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagtataglay ng ganong mga katangian ni Kristo. Kaya po ang isang mananampalataya, matapos sa sumampalataya, siya po ay binabago ng Espiritu Santo para maging kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay pumapatungkol sa matuwid na pag-uugali, Philippians 1 verse 11. At ito din po ay pumapatungkol sa bunga ng mga maliligtas sa pamamagitan ng ating pagbabahagi ng Ebanghelyo, kagaya ng sinasabi ni Apostle Paul sa Romans 1 verses 13 to 16. So yan po yung mga bunga na sinasabi ho dito ng ating Panginoong Jesucristo. So yung mga bunga pong ito ay inihalal po niya o itinalaga po niya sa ibang salin sa bawat mga alagad ni Kristo, at yamang ito'y itinalaga ng soberenong Diyos, sigurado pong mararanasan ito ng lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kasi po yung salita po ditong inihalal ay galing po yan sa salitang Griego na tithemi, na may ibig sabihin po na to set, to fix, to establish, to make. So ibig sabihin mga kapatid, itinalaga po ng ating soberenong Diyos na ang mga alagad po niya ay siguradong mamumunga. At gagawin po niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang ito'y siguraduhing mangyayari sa lahat po ng kanyang mga alagad. Gagamitin niya ang kanyang mga salita, gagamitin niya ang ating mga panalangin, gagamitin po niya ang church at fellowship na meron po tayo, gagamitin po niya maging ang mga pagsubok ng buhay na ating pinagdadaanan. Gagawin po ng Diyos ang lahat. Masigurado lang po niya na ang kanyang mga alagad ay mamumunga o lalago sa ating pananampalataya. At iyan po ay encouragement sa atin, mga kapatid. Alam ko po, minsan napufrustrate po tayo sa ating mga sarili. Nababagalan po tayo sa ating paglago. No, lalo na po sa ating paglago sa pag-ibig sa ating mga kapatid. No po? Pero lakasan po natin ang ating loob. Sisiguraduhin po ng ating soberenong Diyos na tayo po ay lalago sa ating pananampalataya. Partikular po sa ating paglago sa pag-ibig sa ating mga kapatid. Bakit? Iyan po ang kanyang purpose kung bakit kanya pinili. Upang ikaw na makasalanan ay maging kagaya ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. And take note, yung bunga po na ito ay hindi temporary lang. Napansin niyo po ba sa talata? Ito po ay permanente. Ito po ay mananatili magpakailanman. No? Walang expiration yung bunga na tinatanggap po natin mula sa Espiritu Santo. So yan po ang motibasyong makukuha natin sa soberenong pagpili ng Diyos. Kung nahihirapan ka ngayong umibig sa iyong kapatid, huwag kang sumuko. Ano? Sapagkat ang Diyos po na nagtalaga sa iyo, na pumili sa iyo ay nagtalaga na ikaw ay mamumunga. So maging patient ka, patuloy kang manalangin sa Kanya, magpatuloy ka sapagkat sisiguraduhin ng Diyos na ikaw ay mamumunga. So yan po yung makukuha nating motivation sa soberenong pagpili ng Diyos upang atin pong maibig ang ating mga kapatid. Ang Kanyang soberenong pagpili sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat, at ang Kanyang soberenong pagpili sa atin upang tayo po ay mamunga. Pangalawang motibasyon po ay ang kasagutan sa ating dalangin. Ang kasagutan sa ating dalangin. Tingnan niyo po sa dulong bahagi ng verse 16. Basahin ko na po yung buo. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiayon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ano yung motivation na binigay ng Panginoon? Lahat daw ng ating prayer in Jesus' name ay maibigay po sa atin. Sounds familiar po, mga kapatid? No? Yes. Binanggit na po niya ito nung pinag-aralan natin yung chapter 14, verses 13 to 14.
At binanggit niya ulit ito in chapter 15 verse 7 sa immediate context ng talata na ating pinag-aaralan. At inulit po niya ito pagdating sa verse 16. Kung itadalangin daw po natin sa Ama sa ngalan ni Jesus. Pag sinabing sa ngalan ni Jesus, mga kapatid, hindi yan magic word. Kasi yung iba, lalo na sa ibang grupo, nagpe-pray lagi. Pag nagpe-pray, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Parang ginagawang magic word yung in Jesus name. Para masigurado na sila'y masasagot sa kanilang mga prayer, Pagka mayroong may demonyo na inaalihan, halimbawa, umayas ka dito, demonyo ka, in Jesus name, parang magical chant yung in Jesus name. Pero sa Bible, ang ibig sabihin lang po ng in Jesus name ay we are praying under His authority. We are praying na ayon sa karakteristik ni Jesus Christ. We are praying according to His will. So, ibibigay daw po ng Ama ang lahat ng ating dinadalangin. If we pray sa ilalim ng otoridad ni Jesus Christ, ayon sa karakteristik ni Jesus Christ, at ayon sa will ni Jesus Christ. Ano po ulit ang ginagawa ng pangako ito sa konteksto ng ating pinag-uusapan tungkol sa pag-ibig ng ating mga kapatid? Mga kapatid, kapag po nahihirapan po tayong ibigin ng ating mga kapatid, sabi natin kanina, may time na mahirap, hindi po ba? Isa po sa napakabisang solusyon na makikita natin dito ay atin po itong ipanalangin. Yan yung means of grace para tulungan ka, i-assist ka. Kung nahihirapan kang mahalin yung iyong kapatid dahil napakasama ng kanyang ugali, napaka-insensitive niya, ipag-pray mo na bigyan ka ng mas malaking puso ng Panginoon na mahalin ang iyong kapatid. Ipanalangin po natin ang sarili nating puso. Napalaguin po tayo ng Panginoon sa ating pag-ibig sa Kanya at sa ating kapatiran. Mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, kailan niyo po huling ipinag-pray ang prayer na yan? Panginoon, tulungan niyo po akong mas lumaki yung pag-ibig ko sa inyo at sa aking mga kapatid. Kailan niyo po huling pinag-pray po yan, mga kapatid? Maliban po dyan, ipanalangin niyo po yung mga kapatid niyo nahihirapan kayong mahalin. Bakit po, Pastor? Kasi mentras madalas mong pinapanalangin yung mga kapatid mong nahihirapan kang mahalin, mas lalong nalalapit ang iyong puso sa kanila. Try nyo po. Yung mga kapatid na hindi nyo masyadong ka-close, ipag-pray nyo palagi sa Panginoon. Magugulat kayo. Unti-unti nalalapit ang inyong puso sa Kanya. Unti-unti nyo siyang natututunang mahalin. Kasi unti-unti hinuhubog ng Panginoon ang inyong mga puso para ibigin siya sa pamamagitan ng inyong panalangin. So sa ganyang paraan po, nakakatulong ang prayer sa atin pong paglago sa pag-ibig sa ating mga kapatid. Panghuli pong motibasyon na nakita po natin sa ating teksto ay ang layunin ng utos ni Jesus. Ang layunin ng utos ni Jesus. Pansinin niyo po yung verse 17, huling talata. Ang mga bagay na ito ay iniutos ko sa inyo upang kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Nakita niyo po yon? Ano po ba ang mga bagay na inutos ng Panginoon na naglalayong mag-ibigan po tayo sa isa't isa? Sa immediate context, binalikan ko po yung mga previous verses, sinilip ko po ano ba yung mga imperatives, ano ba yung mga utos dito ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi niya. Nakita ko po sa verse 4 ng same chapter, sinabi niya doon yung unang utos, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di nagbabunga sa kanyang sarili maliban sa nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo maliban sa kayo'y manatili sa akin. Ano yung utos? Mag-abide tayo kay Christ. Manatili tayo kay Christ para tayo ay lumago. At halos kaparehong utos yung makikita natin sa verse 9. At ang pinakamalapit po na utos ay in verse 12. Ito ang aking utos na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sa makatuwid, lahat po ng iniutos ng ating Panginoong Jesucristo sa bahaging ito ng aklat ng Juan, gaya halimbawa ng ating pananatili sa Kanya upang tayo po'y lumago, ay hindi po para sa Kanyang kapakanan at ikabubuti. Wala po talagang pangangailangan ng ating Panginoong Jesucristo mula sa atin. Naririnig niyo po ba yon? Kung sakali nakakalimutan ho ninyo, sa diretsahang salita, patawarin niyo po ako pero ito yung totoo. Hindi naman talaga tayo kailangan ng Diyos. Minsan masyado tayo nagmamalaki. Hindi talaga tayo kailangan ng Diyos. Kaya niyang gawin ang gusto niya. Sabi ng
awit 115 verse 1, ano, hanggang 3. For God is in heaven and He does whatever He pleases. Yun ang sabi ng Bible. So, hindi niya talaga tayo kailangan. No? So, inuutos niya to, mga kapatid, para din sa ating kapakanan. Para din po sa ating ikabubuti. Nais po niyang lumago tayo sa ating pananampalataya. Nais niyang maging kagaya tayo ni Jesus Christ upang yung ating paglago ay magbunga ng pag-ibig sa ating mga kapatid. Ulitin ko po, hindi po pwedeng lumago ka nang hindi ka umiibig sa iyong kapatid. No? Minsan na ipagkakamali po ng tao yung growth sa knowledge. Marami na akong alam ko na yung doctrine of election, alam ko na yung doctrine of reprobation, alam ko na yung hypostatic union, alam ko na yung doctrines of grace, alam ko na yung New Covenant theology, malago na ako. Hindi po Alam niyo po kung paano masusukat yung paglago, kung paano mo tinatrato ang iyong mga kapatid sa iglesia. Kahit po ang isang kapatid ay wala masyadong alam sa doktrina, pero nakikita sa kanyang buhay na minamahal niya ang kanyang kapatid gaya ng pag-ibig kay Kristo, masasabi ko pong malagong Kristiyano yung tao pong iyon. Mga kapatid, ang atin pong iglesia at kapatiran ang makikinabang kung matututo po tayong mag-ibigan sa isa't isa. Sa tingin po ninyo, may mabuti po bang patutunguhan ng kapatiran kung magkakanya-kanya po tayo at magsisiraan sa isa't isa? May patutunguhan kaya tayong maganda? Naku, hindi malayo, madissolve po yung church. Imagine niyo mag-away-away tayo dito. No? Wala, tapos na ang karir ng Logos Sovereign Grace Baptist Church. Magiging kwento na lang tayo, kapatid na Desiree. No? Kwento na lang yung church namin. Dati may church dyan Kasi nagkagulo-gulo. Kasi si sister ganito, sinabi kay sister ganito, ganire. Ayan, ala na. Diba? So, wala tayong patutunguhan kung magsisiraan tayo at magkakanya-kanya sa church. Pero kung tayo po ay palagi nagmamalasikitan sa isa't isa, nagtutulungan, nagdadamayan, involved tayo sa buhay ng bawat isa, hindi po bang makikinabang din po dito ay ang ating church at yung ating kapatiran? Hindi po ba makakatulong ito para mas lalo pang lumaganap ang mabuting balita? Paano daw po ba tayo makikilala sa sanlibutan kung inyo daw wikang minamahal ang isa't isa? Hindi po ba? Yung ating pong pag-iibigan sa isa't isa, nakakatulong po yan sa mga hindi mananampalataya na makita, ganito pala ang pag-ibig ni Kristo na pinamamalas nila sa kanilang kapatiran. At kapag gayon, mga kapatid, hindi po ba madaling makakapag-progreso ang ating church? Kung tayo po ay nag-iibigan, kung tayo po ay nagmamahalan, kung tayo po ay nagmamalasakitan sa isa't isa. At kapag nangyari yon, sino masaya? Mga kapatid, ang Diyos. Alam niyo po kung sino masaya kapag nag-aaway-away tayo at hindi tayo nagkakasundo? Si Satanas. No, tuwang-tuwa siya, nasirain ang kapatiran. Pero tuwang-tuwa ang Diyos kapag nakikita niya na ang kapatiran ay nagmamahalan, nagmamalasakitan sa isa't isa. At siyempre, tuwang-tuwa ang kapatiran. Try nyo magpunta sa church na may maraming issue. Pumunta kayo sa church, mayroong kapatiran dito na hindi kumakausap sa kapatiran dito. Mayroong kapatiran dito na sinisiraan yung kapatid dito. Parang nakakatamad na pumunta sa ganung church. Nakaka-stress. Imbis na pumunta ka sa church para ma-bless, pupunta ka sa church para ma-stress. Pero try nyo na yung church natin kahit maliit, nagmamahalan. Parang ang sarap pumunta sa church. Diba? Lahat nagkakasundo, walang nag-iinggitan. Kinakanta natin yung sa welcome song, diba? Napakaligaya at dati, sa ating pagmasid, ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan ang buhay pag na kay Jesus. Yan. Nakalimutan ko na. Ano pa yung sabi doon? Ayun. Kaling may galak sa tuya. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian, di nagtatampuhan at walang inggitan. Ganun ba?
Bali-baliktad na. Kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating. Tinipon niya tayo na magkakapatid upang laging magsama-sama. Wala, kalimutan ko na. Matagal natin hindi kinakanta eh. Pero naintindihan niyo yung mensahe. Ganyan dapat ang church. Di ba? Ganyan dapat ang atmosphere. Ganyan po dapat ang nararamdaman ng kapatiran every time they go to church. Masaya. Excited na makita ang bawat isa. Mainit ang pagtanggap sa bawat isa. Bakit? Mahal ang isa't isa. Alam niyo mga kapatid, yan ang pangarap ng inyong lingkod sa church natin. Yes, nangangarap akong lumaki yung church. Yes, nangangarap akong magkaroon tayo ng magandang building. Pero higit sa lahat ng iyon, kahit hindi mangyari ang lahat ng iyon, pero makita ko ang church na lumalago sa pag-ibig sa isa't isa. Diba? Iyon ay napakagandang mangyari sa maliit na gawain ng Logos Sovereign Grace Baptist Church. Mga kapatid, hindi po natin ma-achieve yun kung iisang tao lang ang gagawa. Kailangan po doon ang partisipasyon ng bawat isa. Mga kapatid, ang gospel ang dapat nating maging basehan kung paano dapat nating ibigin ang ating mga kapatid. So sana po, natutunan po ninyo sa 3 linggo po nating pag-aaral ng John 15:12-17, ang kahalagahan po at ibig sabihin ng pag-iibigan ng magkakapatid. No? Naalala ko yung sabi ko kay Kuya Makmak at saka kila Ate Mira kanina nung tinanggap natin sila sa church membership. Mula ngayon, hindi na lang kayo bisita. Mga kapatid na kayo sa iglesia ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi na kayo iba. Kayo ay pamilya na ituturing. At sana gayon din po ninyo ituring ang mga kapatid natin na naririto. Ganito din po tayo magturingan sa isa't isa. Tayo po ay magkakapatid sa ating Panginoong Hesus Kristo.